Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na punong kahoy at palayan, naninirahan si Mateo, isang sabungerong kilala sa kanilang lugar. Ngunit hindi sa tagumpay kundi sa sunod-sunod na pagkatalo. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang mag-alaga ng manok panabong. Minana pa niya ito sa kanyang ama na minsang kinilala bilang pinakamahusay na sabungero sa kanilang lalawigan. Ngunit taliwas sa inaasahan ng marami, tila hindi sumunod sa kanya ang swerte ng kanyang ama. Araw-araw ay makikita si Mateo sa lilim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ng kanyang mga alagang manok. Maingat niya itong pinapakain, nililinis at sinasanay. Ngunit sa tuwing dadalhin niya ang mga ito sa sabungan, palaging nauuwi sa pagkatalo. Unti-unting nauubos ang kanyang ipon, at pati ang tiwala sa sarili ay nagsisimula ng maglaho. Maraming nagsabi sa kanya na baka wala siyang birtud, ang mahiwagang bagay na pinaniniwalaan ng ilan na nagbibigay ng kakaibang lakas at swerte sa sabong. May ilan ding nagsabi na baka isinumpa ang kanyang lahi. Ngunit si Mateo ay hindi madaling sumuko. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban, umaasang darating din ang araw na babalik ang swerte sa kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagkatalo, naglakad si Mateo pauwi habang bitbit ang sugatang manok. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang hangin ay malamig at tila may dalang kakaibang pakiramdam. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa may damuhan. Sa unay inakala niyang alitap-tap lamang, ngunit habang papalapit siya, napansin niyang hindi ito gumagalaw. Parang may kumikislap na bagay na nakabaon sa lupa. Lumuhod si Mateo at maingat na hinukay ang lupa gamit ang kanyang kamay. Doon niya natagpuan ang isang maliit ngunit makintab na kaliskis. Tila ginto ang kulay at may kakaibang init na nagmumula rito. Nang hawakan niya ito, nakaramdam siya ng bahagyang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Napaatras siya sa gulat, ngunit hindi niya pinitiwan ang kaliskis. Sa sandaling iyon, tila biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay huminto, at ang mga kuliglig ay tila sabay-sabay na natahimik. Mula sa dilim ng kagubatan, may marahang paggalaw na kanyang narinig. Isang mahina, ngunit mabigat na pag-usad sa damuhan. Napalingon si Mateo, ngunit wala siyang makita. Hindi ka dapat narito. Isang malamig na tinig ang biglang umaling-aungaw sa kanyang paligid. Hindi niya malaman kung saan ito nanggagaling, ngunit malinaw niyang narinig ang bawat salita. Ang kaliskis na hawak mo, hindi para sa tao. Kinabahan si Mateo, ngunit pinilit niyang maging matatag. Sino ka? Tanong niya, pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Walang sumagot. Ngunit maya-maya, mula sa likuran ng isang malaking puno, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino. Ang hugis nito ay tila isang dambuhalang ahas, mahaba, makapal,
at may matang kumikislap sa dilim. Hindi makagalaw si Mateo. Para siyang nanigas sa kinatatayuan. Ang kaliskis na iyan, muling wika ng tinig, ay bahagi ng aking balat. Naiwan ko iyan noong ako'y nagpalit ng anyo. Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Mateo ang isang napakalaking ahas na may gintong kaliskis at mapupulang mata. Ang katawan nito ay tila kumikislap at ang bawat galaw ay may dalang kakaibang kapangyarihan. Isa kang tao, sabi ng ahas, at alam kong kailangan mo ng swerte. Hindi makapagsalita si Mateo, ngunit sa kanyang isip tila may bumubulong. Isang tinig na nagsasabing huwag siyang matakot at pakinggan ang nilalang sa kanyang harapan. Marami na akong nakita na tulad mo, patuloy ng ahas. Mga sabongherong handang gawin ang lahat para sa panalo. Bahagyang napayuko si Mateo. Totoo ang sinabi nito. Ngunit ang kaliskis na hawak mo ay hindi simpleng bagay. Dagdag pa nito. Ito ay may kapangyarihang magdala ng walang kapantay na swerte, ngunit may kapalit. Doon lamang nakapagsalita si Mateo. Ano ang kapalit? Ngumiti ang ahas, isang ngiti na hindi pangkaraniwan, tila may lihim na itinatago. Sa bawat panalo, may katumbas na kabayaran. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin nito, ngunit daman niya ang bigat ng mga salita. Kung pipiliin mong gamitin ang kaliskis, sabi ng ahas, ang iyong manok ay magiging halos hindi matatalo. Ngunit tandaan mo, ang swerte ay hindi libre. Tahimik na nag-isip si Mateo. Sa kanyang isip ay naglalaban ang pagnanais na manalo at ang takot sa hindi niya alam na kapalit. Ngunit naalala niya ang kanyang ama. Ang pangarap nitong muling maibalik ang dangal ng kanilang pangalan sa sabungan. Mahigpit niyang hinawakan ang kaliskis. Tatanggapin ko, matigas niyang sabi. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang kaliskis sa kanyang kamay ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang ahas ay unti-unting umurong sa dilim, ngunit bago ito tuluyang mawala, muli itong nagsalita. Kung gayon, magsisimula na ang iyong kapalaran, Mateo. At sa isang iglap, naglaho ang ahas. Naiwang mag-isa si Mateo sa gitna ng kagubatan. Hawak ang mahiwagang kaliskis. Ngunit ramdam niya na may nagbago. Hindi lamang sa kanyang paligid, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang landas na hindi na niya kayang balikan. Isang landas ng swerte, kapangyarihan, at kapalit na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, maagang nagising si Mateo na tila may kakaibang siglang bumalot sa kanyang katawan. Ang dating bigat na kanyang nararamdaman tuwing umaga ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na lakas ng loob. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kubo, dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na supot kung saan niya itinago ang kaliskis ng ahas. Sa liwanag ng araw, mas lalo itong kumikislap. Hindi ito tulad ng karaniwang bagay,
na natatagpuan sa kagubatan. May kakaibang kinang ito na tila buhay, at sa bawat segundo na tinitigan niya ito, para bang may bumubulong sa kanyang isipan. Hindi niya mawari kung imahinasyon lamang iyon o totoo, ngunit malinaw ang pakiramdam, parang tinatawag siya nito. Lumapit siya sa kulungan ng kanyang mga manok. Isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga ito hanggang sa tumigil ang kanyang tingin sa isang pulang tandang na dati na niyang ipinambato sa sabungan ngunit palaging talo. May lakas ito, may bilis, ngunit tila laging kulang sa swerte. Kinuha niya ang manok at marahang hinaplos ang ulo nito. Sa kabilang kamay, hawak niya ang kaliskis. Sa sandaling inilapit niya ito sa katawan ng tandang, biglang kumilos ang manok. Hindi sa takot, kundi sa tila pagdama ng kakaibang enerhiya. Ang mga mata nito ay tila nagningning, at ang tindig nito ay naging mas matatag. Napaatras si Mateo, ngunit hindi niya binitiwan ang kaliskis. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Simula na ito, bulong niya sa sarili. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Inihanda niya ang kanyang manok at agad na nagtungo sa sabungan. Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang kanyang pakiramdam. Wala na ang dating kaba. Sa halip, may tiwala siyang hindi niya kailanman naramdaman noon. Sa pagdating niya sa sabungan, sinalubong siya ng pamilyar na ingay. Sigawan ng mga tao, palakpakan at tensyon sa bawat laban. Ilang sabunghero ang napatingin sa kanya. Ang ilan ay napangiti, ang iba ay napailing. Kaya mo pa ba, Mateo? Biro ng isa. Ngunit hindi siya sumagot. Tahimik lamang niyang inihanda ang kanyang manok. Nang tawagin ang kanyang laban, dahan-dahan siyang pumasok sa gitna ng arena. Ang kanyang kalaban ay kilalang sabungero na bihirang matalo. Ang manok nito ay malaki, matipuno at halatang sanay sa laban. Sa dati, maaaring umatras na si Mateo, ngunit ngayon nanatili siyang kalmado. Mahigpit niyang hinawakan ang kaliskis sa loob ng kanyang bulsa. Sa sandaling pinakawalan ang dalawang manok, agad na sumugod ang kalaban. Mabilis, agresibo, at walang pag-atubili. Ngunit ang tandang ni Mateo ay kumilos ng kakaiba. Imbis na umatras, sinalubong nito ang kalaban ng may kakaibang bilis. Ang bawat galaw nito ay tila eksaktong-eksakto. Walang sayang, walang pagkakamali. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagpalitan ng atake ang dalawang manok. Ngunit malinaw sa lahat ng nanonood na may kakaibang nangyayari. Ang manok ni Mateo ay tila laging isang hakbang sa unahan. Sa bawat galaw ng kalaban, para bang alam na agad nito ang susunod na mangyayari. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi inaasahan ng marami. Isang mabilis na saksak, isang eksaktong tama, at ang manok ng kalaban ay bumagsak. Tumahimik ang buong sabungan. Pagkatapos ng ilang segundo, sumabog ang sigawan. Panalo. Hindi makapaniwala si Mateo. Nakatayo lamang siya, hawak ang kanyang manok,
habang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang nangyari. Nanalo siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naranasan niyang muling magtagumpay. Lumapit ang ilang sabungero sa kanya, may halong pagtataka at paghanga sa kanilang mga mukha. "Anong ginawa mo sa manok mo?" tanong ng isa. Ngunit ngumiti lamang si Mateo at hindi sumagot. Sa kanyang bulsa, naramdaman niyang bahagyang uminit ang kaliskis. At sa sandaling iyon, may kakaiba siyang napansin. Ang kanyang manok, na dapat ay pagod matapos ang laban, ay tila hindi man lang nanghina. Sa halip, mas lalo pa itong naging alerto, parang handa pa ulit lumaban. Napalunok si Mateo. May kapangyarihan nga ang kaliskis. Ngunit kasabay ng kanyang tuwa, may bahagyang takot na unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Naalala niya ang sinabi ng ahas, "Sa bawat panalo, may katumbas na kabayaran." Hindi niya pa alam kung ano iyon, ngunit ramdam niyang malapit na niyang matuklasan. Habang pauwi siya, dala ang kanyang panalo at bagong pag-asa, hindi niya napansin ang isang matandang lalaki na matagal nang nakamasid sa kanya mula sa gilid ng sabungan. Ang mga mata nito ay seryoso at tila may alam na hindi pa alam ni Mateo. At sa kanyang kamay, may hawak din itong isang bagay, isang maliit na supot na may kakaibang hugis sa loob. Isang bagay na tila kahawig ng kaliskis na hawak ni Mateo. Sa araw na iyon, nagsimula ang pag-usbong ng kanyang pangalan sa sabungan. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin ang paglapit ng mga lihim na matagal nang nakatago. At ang unang panalo na kanyang tinamasa ay simula pa lamang ng mas malalim at mas mapanganib na kapalaran. Hindi agad nawala sa isip ni Mateo ang kakaibang tingin ng matandang lalaki sa sabungan. Habang naglalakad siya pauwi noong araw na iyon, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga mata nito. Malalim, tahimik, at tila may binabasang lihim sa kanyang pagkatao. Pagdating sa kanyang kubo, maingat niyang inilapag ang kanyang panalong tandang. Hindi pa rin ito mukhang pagod. Sa halip, masigla itong kumilos, tila may kakaibang lakas na hindi niya maipaliwanag. Umupo si Mateo at muling inilabas ang kaliskis. Tahimik niyang tinitigan ito. "Ano ka ba talaga?" bulong niya. Ngunit walang sumagot. Kinagabihan, hindi agad siya nakatulog. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi ito lubos na takot, ngunit hindi rin ganap na kapanatagan. Para bang may paparating na hindi niya maiiwasan. Bandang hating gabi, may narinig siyang mahinang katok sa kanyang pintuan. Agad siyang napabangon. Sa ganitong oras, bihira ang bisita. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan ay ang matandang lalaki mula sa sabungan. Tahimik lamang itong nakatayo. Hawak ang isang maliit na supot. "Pwede ba akong pumasok?" tanong nito sa mahinang tinig. Sandaling nag-alinlangan si Mateo, ngunit sa huli ay tumango rin siya at hinayaang makapasok ang matanda.
Umupo ang matanda sa isang lumang bangko habang si Mateo ay nanatiling nakatayo. "Alam ko kung ano ang hawak mo," biglang sabi ng matanda. Napatigil si Mateo. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin sa kanya ang matanda, diretso at walang pag-aalinlangan. "Kaliskis ng ahas," sabi nito. "Hindi basta ahas, kundi isang sinaunang nilalang na matagal nang hindi dapat ginugulo." Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. "Paano mo nalaman?" Dahan-dahang inilabas ng matanda ang laman ng kanyang supot. Isang kaliskis. Kasing kinang ng hawak ni Mateo. Ngunit may kaunting pagkakaiba. Ang sa matanda ay tila mas madilim ang kulay, parang may bahid ng anino. "Dati, ako rin ang may hawak nito," sabi ng matanda. Hindi makapaniwala si Mateo. "Kung ganon, alam mo kung paano ito gamitin?" "Alam ko kung paano ito nagsisimula," sagot ng matanda. "At alam ko rin kung paano ito nagtatapos." Tumahimik ang buong silid. Lumakas ang hangin sa labas at ang apoy ng lampara ay bahagyang umindayog. "Makinig ka sa akin," patuloy ng matanda. "Ang kaliskis na iyan ay nagbibigay ng swerte. Oo, ngunit hindi iyon swerte na walang hanggan. Sa bawat panalo, may unti-unting kinukuha ito sa iyo." Napakunot ang noo ni Mateo. "Ano ang kinukuha?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin ito sa kanyang sariling kaliskis. "Sa simula, hindi mo mapapansin. Panalo ka ng panalo. Lahat ay pabor sa iyo, Ki. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nawawala." "Anong bagay?" pilit na tanong ni Mateo. "Mga bagay na hindi mo agad mapapansin," sagot ng matanda. "Hanggang sa isang araw, huli na ang lahat." Natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. "Bakit mo sinasabi sa akin ito?" tanong niya. Tumingin sa kanya ang matanda at sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang lungkot sa mga mata nito. "Dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo," sabi nito. "Isang sabongerong desperado na manalo." Lumunok si Mateo. "Kung ganon, bakit hindi mo itapon ang kaliskis mo?" Ngumiti ng bahagya ang matanda, ngunit hindi ito masayang ngiti. "Sinubukan ko na," sabi nito. "Ngunit kapag hinayaan mong pumasok ang kapangyarihan nito sa buhay mo, hindi na ganon kadali ang kumawala." Naramdaman ni Mateo ang bigat ng mga salitang iyon. "May paraan pa ba para maiwasan ang sinasabi mo?" tanong niya. Sandaling nag-isip ang matanda. "Mayroon," sagot nito. "Ngunit kailangan mong pumili habang maaga pa. Tigilin mo ang paggamit nito." Agad na pailing si Mateo. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi ngayon na nagsisimula pa lamang bumalik ang kanyang swerte. Napansin iyon ng matanda. "Iyan din ang naging sagot ko noon," tahimik nitong sabi. Tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad palabas ng kubo. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling nagsalita.
kapag nagsimula ka ng makaranas ng kakaiba, huwag mong ipagwalang bahala. At kapag dumating ang araw na maramdaman mong may nawawala sa iyo, alalahanin mo ang gabing ito. Pagkatapos ay tuluyan na itong umalis. Naiwang mag-isa si Mateo, hawak ang kanyang kaliskis. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang isipan ay magulo. Sa isang banda, nariyan ang babala ng matanda. Sa kabilang banda, nariyan ang tamis ng kanyang unang panalo. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao sa paligid ng kaliskis. Hindi ako matatakot, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang puso, may munting duda na nagsimula ng umusbong. At sa labas ng kanyang kubo, sa dilim ng gabi, may isang pares ng matang nagmamasid sa kanya, tahimik, mapagmatyag, at naghihintay. Ang laban ni Mateo ay hindi lamang sa sabungan. Ito ay laban sa isang kapangyarihang unti-unti nang kumakapit sa kanyang kapalaran. Mula sa araw na iyon, nagbago ang takbo ng buhay ni Mateo. Ang dati tahimik at halos walang pumapansin sa kanyang pangalan sa sabungan ay unti-unting napalitan ng bulungan at paghanga. Sa bawat laban na kanyang sinasalihan, iisa lamang ang nagiging resulta, panalo. Hindi na ito tulad ng dati na kinakabahan siya sa bawat galaw ng kanyang manok. Ngayon, tila alam na niya ang mangyayari bago pa man magsimula ang laban. Ang kanyang mga alaga ay kumikilos ng may kakaibang talas at bilis, na para bang may sariling isip na sumusunod sa isang hindi nakikitang gabay. Sa tuwing ilalabas niya ang kaliskis bago ang laban, nararamdaman niya ang pag-init nito, parang tumutugon sa kanyang hangarin. At sa sandaling magsimula ang laban, tila sumasabay ang kapangyarihan nito sa bawat galaw ng kanyang manok. Lumipas ang ilang linggo at wala pa ring nakakatalo sa kanya. Nagsimula na ring dumami ang lumalapit sa kanya, mga sabunghero na gustong malaman ang kanyang lihim, mga taong nais makipagkaibigan, at mga dating hindi pumapansin na ngayoy nag-aalok ng tulong at pakikisama. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik. Hindi niya ibinabahagi ang tungkol sa kaliskis. Sa kanyang isip, ito ang susi sa pagbabalik ng kanyang dangal, at hindi niya hahayaang maagaw iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may mga bagay na unti-unting nagbabago. Isang gabi, habang kumakain siya, napansin niyang wala siyang ganang kumain. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila hindi na niya gaanong nararamdaman ang gutom. Pagod lang siguro, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, nagpunta muli siya sa sabungan. Isa na namang laban, isa na namang panalo. Ngunit matapos ang laban, may kakaiba siyang naramdaman. Habang hawak niya ang kanyang manok, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod. Hindi pisikal, kundi parang may bahagi ng kanyang lakas ang biglang nawala. Napaupo siya sandali. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik din ang kanyang sigla. Hindi niya ito pinansin. Sa kanyang isip, maliit na bagay lamang iyon kumpara sa sunod-sunod niyang tagumpay. Ngunit habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw ang pagbabago.
May mga pagkakataon na bigla siyang nakakaramdam ng lungkot kahit walang dahilan. May mga gabing hindi siya makatulog at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, may mga imahe siyang nakikita, mga aninong gumagalaw, mga matang kumikislap sa dilim, at sa bawat panalo, tila mas lumalakas ang mga iyon. Isang hapon, matapos ang isa na namang laban, muling lumapit sa kanya ang ilang sabungero. "Mateo, iba ka na ngayon," sabi ng isa. "Parang walang makatalo sa'yo." Ngumiti lamang siya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito dahil sa kanya lamang. Sa kanyang bulsa, naramdaman niyang muling uminit ang kaliskis. Parang buhay. Parang may sariling kagustuhan. Habang papalayo siya sa sabungan, napansin niyang may mga taong tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi tulad ng paghanga ng iba, kundi may halong pagdududa at takot. At sa isang sulok, muli niyang nakita ang matandang lalaki. Nakatayo lamang ito, tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi ito lumapit. Ngunit sapat na ang tingin nito upang muling bumalik sa isip ni Mateo ang mga salitang binitawan nito noong gabing bumisita ito sa kanyang kubo. Sa bawat panalo, may katumbas na kabayaran. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang bulsa. "Walang mawawala sa akin," bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siya. Isang maliit na bagay. Isang detalye na hindi niya agad napansin noon. Ang kanyang refleksyon sa isang lumang salamin sa gilid ng sabungan ay tila nag-iba. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagningning. Hindi tulad ng dati. Hindi tulad ng normal. Parang may ibang nakatingin mula sa loob. Napaatras siya. Ngunit nang muling tumingin, bumalik na ito sa dati. Napailing siya. "Pagod lang," sabi niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may isang tanong na hindi niya matakasan. Hanggang kailan magtatagal ang ganitong swerte? At ano ang tunay na kapalit nito? Sa araw na iyon, hindi lamang ang kanyang pangalan ang patuloy na umaangat. Pati ang anino ng kapangyarihang kanyang tinanggap ay lalong lumalalim. Habang patuloy ang pag-angat ng pangalan ni Mateo sa sabungan, mas lalo rin niyang nararamdaman ang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat panalo ay may kasamang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng pagod na hindi nawawala sa pahinga, at isang lungkot na tila unti-unting kumakapit sa kanyang pagkatao. Sa simula, pilit niya itong binabaliwala. Para sa kanya, normal lamang iyon. Pagod sa laban, pagod sa pag-aalaga ng manok, pagod sa dami ng tao sa paligid. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw na may ibang dahilan ang kanyang nararamdaman. Isang umaga, nagising siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang paligid at ang hangin ay malamig. Lumabas siya ng kubo at dumiretso sa kulungan ng kanyang mga alaga. Napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Karaniwan, sa ganitong oras, maingay na ang mga manok. Ngunit ngayon, tila may kulang. Lumapit siya at isa-isang sinilip ang mga ito.
Doon niya napansin may isang tandang na nakahiga sa sulok, walang galaw. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ito. Malamig, wala ng buhay. Napaatras si Mateo. Ang manok na iyon ay isa sa kanyang mga pinakamalalakas na alaga. Hindi pa ito kailanman lumaban sa sabungan, ngunit inaalagaan niya ito ng maayos para sa susunod na laban. Paano nangyari ito? Bulong niya. Wala itong sugat. Walang palatandaan ng sakit. Parang bigla na lamang itong nawalan ng buhay. Natahimik siya. At sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kaliskis. Mainit ito. Mas mainit kaysa dati. At sa kanyang isip, may isang mahinang bulong na kanyang narinig. Isang tinig na hindi kanya. Ang unang kapalit. Napapikit si Mateo. Agad niyang naalala ang matandang lalaki. Sa bawat panalo, may katumbas na kabayaran. Napahigpit ang kanyang hawak sa kaliskis. Hindi ito iyon, pilit niyang sabi sa sarili. Ngunit kahit anong tanggi niya, hindi niya maikakaila ang pagkakatugma ng mga pangyayari. Ang kanyang sunod-sunod na panalo at ang biglaang pagkawala ng isang malakas na manok. Sinubukan niyang alisin sa isip ang lahat. Inilibing niya ang patay na tandang sa likod ng kanyang kubo, tahimik at walang sinabihan. Pagkatapos noon, pilit niyang ipinagpatuloy ang kanyang araw na parang walang nangyari. Ngunit ang katahimikan sa kanyang isipan ay napalitan ng pagdududa. Kinahapunan, muli siyang nagtungo sa sabungan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanya, isang lakas na hindi niya mapigilan. Habang naglalakad siya papunta roon, napansin niyang mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Ngunit sa sandaling narinig niya ang ingay ng sabungan, unti-unting nawala ang lahat ng iyon. Parang may nagbura ng kanyang pag-aalinlangan. Muli niyang hinawakan ang kaliskis. Muli itong uminit, at muli naramdaman niya ang pamilyar na kumpiyansa. Sa laban na iyon, muli siyang nanalo. Mas mabilis kaysa dati. Mas malinis. Mas sigurado. Ngunit matapos ang laban, hindi siya agad natuwa. Sa halip, napatingin siya sa kanyang manok. At sa isang iglap, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Ang mga mata nito ay tila nag-iba. Parang hindi na ito simpleng hayop. Parang may ibang presensya na nakatingin pabalik sa kanya. Napabitaw siya, ngunit agad ding bumalik sa normal ang lahat. Napahinga siya ng malalim. Hindi ito totoo, sabi niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisimula na ang kapalit. At hindi ito titigil. Habang papalayo siya sa sabungan, muling lumitaw ang matandang lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nanatili sa malayo. Diretso itong lumapit kay Mateo. May napansin ka na ba? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Mateo.
Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Napabuntong hininga ang matanda. Nagsimula na, sabi nito. Napatingin si Mateo sa kanya. Ano pa ang mangyayari? Tanong niya, may bahagyang takot sa boses. Saglit na tumingin sa kanya ang matanda bago sumagot. Sa una, maliliit na bagay lang ang kukunin, sabi nito. Mga bagay na kaya mong palitan. Pero habang tumatagal, hindi nito tinapos ang kanyang sinabi. Hindi na kailangan. Naramdaman na ni Mateo ang ibig nitong ipahiwatig. Napatingin siya sa kanyang kamay, sa kaliskis na mahigpit niyang hawak. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang biyaya, kundi bilang isang bagay na may kasamang panganib. Ngunit kahit ganoon, hindi niya pa rin ito mabitawan. Dahil sa kabila ng lahat, panalo pa rin siya. At para kay Mateo, iyon pa rin ang pinakamahalaga. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may isang utang na patuloy na lumalaki. At ang unang kapalit ay nagsimula na. Hindi na mapakali si Mateo matapos ang nangyari sa kanyang manok. Kahit pilit niyang ibinabaon sa isip ang lahat, hindi siya lubos na mapanatag. Ang bawat katahimikan ay tila may kasamang bulong, at ang bawat gabi ay nagiging mas mahaba kaysa dati. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Patuloy pa rin siyang pumupunta sa sabungan. Patuloy pa rin siyang nananalo. At sa bawat panalo, mas lalo siyang nakikilala. Naging usap-usapan na ang kanyang pangalan hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati sa mga karatig lugar. May mga sabungero na naglalakbay pa mula sa malalayong bayan upang subukan siyang talunin, ngunit isa-isa silang nabibigo. Si Mateo ay naging simbolo ng halos perpektong panalo. Ngunit habang lumalakas ang kanyang pangalan, mas lalo ring lumalalim ang kakaibang pakiramdam sa kanyang sarili. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa loob ng kanyang kubo, napansin niyang tila may gumagalaw sa labas. Hindi ito tunog ng hayop, kundi parang mabigat na paggapang sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo. Tahimik siyang lumapit sa bintana. Ngunit wala siyang nakita. Pagbalik niya sa loob, bigla niyang napansin ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa sahig, malapit sa kanyang higaan, may bakas ng tila kaliskis, manipis, makintab, at kumikislap sa liwanag ng lampara. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Agad niyang hinawakan ang kanyang bulsa. Nandoon pa rin ang kanyang kaliskis. Ngunit ang nasa sahig ay iba. Lumuhod siya at maingat itong pinulot. Sa sandaling nahawakan niya ito, nakaramdam siya ng matinding lamig. Kabaligtaran ng init na nararamdaman niya sa kanyang kaliskis. Napabitaw siya, at sa kanyang isipan, muling may bumulong. Hindi ka nag-iisa. Napapikit siya at napaatras. Tumigil ka. Bulong niya, hindi niya alam kung kanino niya sinasabi. Ngunit walang sumagot. Kinabukasan, mas lalo niyang napansin ang pagbabago.
Habang nasa sabungan siya, may mga sandaling tila bumabagal ang kanyang paligid. Ang galaw ng mga tao, ang ingay ng sigawan, lahat ay tila lumalabo, habang ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa laban. At sa mga sandaling iyon, parang may ibang naggagabay sa kanya. Hindi na lamang ito swerte. Parang may presensyang kumikilos kasama niya. Muli siyang nanalo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya ngumiti. Sa halip, napatingin siya sa kanyang kamay. Napansin niyang bahagyang nangingitim ang dulo ng kanyang mga daliri. Parang may unti-unting kumakapit na anino sa kanyang balat. Mabilis niyang kinuskus ito. At sa isang iglap, nawala rin. Ngunit sapat na iyon upang magdulot ng takot sa kanyang puso. Habang papalayo siya sa sabungan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito nakikita, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Malapit, mabigat, at hindi nawawala. Bigla siyang huminto. "Lumabas ka," sabi niya, pilit na matapang. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, may narinig siyang pamilyar na tinig. Hindi mo na kayang takasan. Napalingon siya. At doon, sa lilim ng mga puno, nakita niya ang hugis ng isang napakalaking ahas. Hindi buo, kundi parang anino lamang na gumagalaw sa dilim. Hindi ito lumalapit. Ngunit hindi rin ito nawawala. "Ginagamit mo ang kapangyarihan," sabi ng tinig. "At sa bawat paggamit, mas lalo kang nagiging bahagi nito." Napaatras si Mateo. "Ano ang gusto mo sa akin?" tanong niya. Saglit na natahimik ang paligid. "Hindi ako ang may gusto," sagot ng tinig. "Ikaw ang pumili." Naalala ni Mateo ang gabing tinanggap niya ang kaliskis. Wala siyang pagdududa noon. Ngunit ngayon, unti-unti na niyang nauunawaan ang ibig sabihin ng kanyang desisyon. "Pwede pa ba akong umatras?" tanong niya, halos pabulong. Walang sagot. Unti-unting naglaho ang anino. Naiwang mag-isa si Mateo, ngunit ang pakiramdam na may kasama siya ay hindi na nawala. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang anyo ng ahas, ang kumikislap nitong kaliskis, at ang mga matang tila nakatingin sa kanyang kaluluwa. At sa bawat pagmulat niya, mas lalo niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na lamang ito tungkol sa panalo. May mas malalim nang nangyayari. At habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman na ang kapangyarihang kanyang tinanggap ay hindi lamang nagbibigay. Ito ay unti-unti ring kumukuha, at ang anino sa likod ng kanyang tagumpay ay nagsisimula ng maging bahagi ng kanyang pagkatao. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging malinaw kay Mateo na hindi na niya kontrolado ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Ang dating simpleng hangarin na manalo sa sabungan ay napalitan ng isang mas malalim at mas mapanganib na ugnayan. Isang ugnayang hindi niya na kayang putulin. Patuloy ang kanyang panalo. Ngunit kapalit nito,
patuloy din ang kanyang pagbabago. Napansin niyang unti-unti siyang nagiging malamig sa mga tao sa kanyang paligid. Ang dati niyang pakikipag-usap sa mga kapitbahay, ang simpleng pakikipagkamustahan, at kahit ang pag-alala sa mga pangarap ng kanyang ama, lahat ay tila unti-unting nawawala sa kanyang isipan. May mga pagkakataon na hindi niya maalala ang ilang bagay. Mga pangyayaring nangyari lamang kahapon, ngunit tila matagal nang naglaho sa kanyang alaala. Isang umaga, tinangka niyang alalahanin ang mukha ng kanyang ama. Ngunit ang tanging lumitaw sa kanyang isip ay malabong anyo, parang unti-unting binubura ng isang hindi nakikitang puwersa. Napahawak siya sa kanyang ulo. "Anong nangyayari sa akin?" bulong niya. Sa kanyang bulsa, muling uminit ang kaliskis. At sa sandaling iyon, may isang malinaw na tinig na kanyang narinig. "Mas pinipili mo ang panalo." Napapikit si Mateo. Hindi niya gustong tanggapin ang katotohanan. Ngunit hindi niya ito maikakaila. Sa bawat pagkakataon na pipili siya sa pagitan ng pagtigil at pagpapatuloy, lagi niyang pinipili ang panalo. At sa bawat pagpiling iyon, may kapalit. Kinahapunan, muli siyang nagtungo sa sabungan. Ngunit sa pagkakataong iyon, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya kinakabahan. Hindi na rin siya nasasabik. Parang wala na siyang nararamdaman. Habang naglalakad siya papasok, napansin niyang tahimik ang ilang sabunghero sa kanyang pagdating. Hindi tulad ng dati na puno ng paghanga ang kanilang mga tingin. Ngayon ay may halong pag-iwas at takot. "May mali na sa kanya," bulong ng isa. Hindi niya pinansin. Para kay Mateo, iisa na lamang ang mahalaga: manalo. Nang magsimula ang laban, muli niyang hinawakan ang kaliskis. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito mainit. Parang tumitibok. Parang may sariling puso. At sa sandaling pinakawalan ang mga manok, may nangyari na hindi pa niya nararanasan noon. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Hindi tuluyang nawala, ngunit parang natakpan ng anino. At sa loob ng aninong iyon, may nakita siya. Isang anyo. Isang napakalaking ahas, nakapulupot sa paligid ng sabungan, nakatingin sa laban. Hindi siya makagalaw. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang katawan ay patuloy na kumikilos. Ang kanyang manok ay lumaban. At tulad ng inaasahan, panalo. Ngunit nang bumalik ang kanyang paningin sa normal, napansin niyang hawak na niya ang kanyang manok at tapos na ang laban. Hindi niya naalala ang nangyari sa gitna. Parang may bahagi ng kanyang sarili na nawala. Napaatras siya. "Anong ginawa ko?" bulong niya. Ngunit walang sagot. Sa halip, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. At sa kanyang isipan, muling nagsalita ang tinig. Hindi na ikaw ang kumikilos. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi totoo yan.
pilit niyang sabi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang unti-unti na siyang nawawala. Habang papalayo siya sa sabungan, muli niyang nakita ang matandang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tahimik lamang. Diretso itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Hindi pa huli ang lahat, mariin nitong sabi. Napatingin si Mateo sa kanya. May bakas ng pagod at takot sa kanyang mga mata. May mga bagay ka nang hindi maalala, hindi ba? Tanong ng matanda. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit sapat na iyon. Kinukuha na nito ang sarili mo, dagdag ng matanda. Hindi lang lakas, kundi pati alaala, damdamin, pagkatao. Napaatras si Mateo. Kung ganon, ano ang dapat kong gawin? Saglit na natahimik ang matanda. Harapin mo kung saan ito nagsimula, sabi nito. Bumalik ka sa kagubatan. Hanapin mo ang pinagmulan ng kaliskis. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Ang kagubatan. Ang lugar kung saan niya natagpuan ang kaliskis. At kung saan niya unang nakita ang ahas. Kapag hindi mo iyon ginawa, dagdag ng matanda, darating ang araw na hindi mo na makikilala ang sarili mo. Tahimik na tumingin si Mateo sa kanyang kamay. Sa kaliskis. Sa aninong tila kumakapit sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Takot. Hindi sa pagkatalo, kundi sa posibilidad na mawala ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong, hanggang saan siya handang lumaban? At ano ang mas mahalaga? Ang panalo o ang sarili niyang pagkatao? Hindi agad nagpasya si Mateo matapos ang sinabi ng matandang lalaki. Ilang gabi siyang hindi mapakali, paulit-ulit na iniisip ang kanyang mga naranasan, ang pagkawala ng alaala, ang kakaibang lakas na hindi niya nakontrolado, at ang presensyang patuloy na sumusunod sa kanya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang kalagayan. May mga sandaling hindi niya na maalala kung paano siya nakauwi mula sa sabungan. May mga oras na tila may ibang kumikilos sa kanyang katawan habang siya ay nananatiling tahimik na saksi lamang. At sa bawat paggising niya sa umaga, mas lalo niyang nararamdaman na may bahagi ng kanyang sarili ang unti-unting nawawala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, tahimik niyang pinagmamasdan ang kaliskis sa kanyang palad. Hindi na ito tulad ng dati na simpleng kumikislap lamang. Ngayon, tila mas buhay ito. Parang humihinga, parang may sariling layunin. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Bulong niya. Walang sumagot. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya hinintay ang sagot. Tumayo siya. Nagdesisyon. Kailangan niyang bumalik sa pinagmulan. Kailangan niyang harapin kung anuman ang naghihintay sa kanya sa kagubatan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kahit gabi na,
agad siyang naglakad patungo sa lugar kung saan niya unang natagpuan ang kaliskis. Habang papalapit siya sa kagubatan, napansin niyang unti-unting nagiging malamig ang hangin. Ang mga tunog ng gabi ay tila nawawala at ang paligid ay nagiging tahimik. Hindi normal na katahimikan, kundi isang uri ng katahimikang mabigat sa pakiramdam. Pagpasok niya sa loob, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Parang may nagmamasid, parang may naghihintay. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusundan ang alaala ng lugar kung saan niya nakita ang liwanag noon. At sa wakas, narating niya ito. Ang parehong damuhan, ang parehong puno. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang lupa ay tila mas madilim at ang hangin ay may kakaibang bigat. Huminto si Mateo. Mahigpit niyang hinawakan ang kaliskis. "Lumabas ka," sabi niya. Mas matatag na ang boses kaysa dati. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, narinig niya ang pamilyar na tunog, ang mabagal at mabigat na paggapang sa lupa. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang anyo ng ahas. Mas malinaw na ngayon, mas malaki, mas nakakatakot. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang katawan nito ay tila may sariling liwanag. "Bumalik ka," sabi ng ahas. Hindi na ito tanong, isang pahayag. "Alam mo na ang nangyayari," dagdag nito. Tumango si Mateo. "Gusto kong malaman ang totoo," sabi niya. "Ano ang kinukuha mo sa akin?" Sandaling natahimik ang ahas. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit. "Hindi ako ang kumukuha," sagot nito. "Ikaw ang nagbibigay." Napakunot ang noo ni Mateo. "Hindi ko pinipili na mawala ang sarili ko," sagot niya. Ngunit umiling ang ahas. "Sa bawat pagkakataon na pinili mong gamitin ang kapangyarihan, pinili mong magbigay kapalit ng panalo." Nanahimik si Mateo. Hindi niya maipagtanggi. "Ang kaliskis na iyan ay bahagi ko," patuloy ng ahas. "At sa tuwing ginagamit mo ito, pinapahiram ko sa iyo ang aking lakas. Ngunit ang lakas na iyon ay hindi para sa tao." Lumakas ang hangin sa paligid. At dahil hindi mo ito likas na pag-aari, kailangan nitong kumuha ng kapalit upang manatili sa iyo. Napatingin si Mateo sa kanyang kamay, sa kaliskis, sa kanyang mga daliring tila minsang kinapitan ng anino. "Ano ang kukunin nito sa huli?" tanong niya, mabigat ang boses. Saglit na natahimik ang ahas. Pagkatapos, sumagot ito. "Ang lahat." Nanlamig si Mateo. "Kapag naubos na ang kaya mong ibigay, mawawala ka." Napaatras siya. "Kung ganon, bakit mo pa ito ibinigay sa akin?" Sumagot ang ahas ng walang pag-aalinlangan. "Hindi ko ito ibinigay. Ikaw ang kumuha." Tumahimik ang buong paligid. At sa sandaling iyon, naalala ni Mateo ang gabing iyon. Walang pumilit sa kanya. Siya mismo ang pumili.
May paraan pa ba para itigil ito? Tanong niya. Tumingin sa kanya ang ahas. May kakaibang seryosong bakas sa mga mata nito. Mayroon, sagot nito. Ngunit hindi mo ito magugustuhan. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kaliskis. Sabihin mo, dahan-dahang umikot ang ahas sa paligid niya. Atin mong ibalik ang kaliskis, sabi nito, at tanggapin mo ang lahat ng nawala. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng kapalit na kinuha, babalik sa iisang sandali. Isang sakit, isang pagkawala, isang kabayaran. Sa oras na iyon, mawawala ang kapangyarihan. Tumahimik si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang patuloy na pagkawala ng sarili o ang biglaang pagbabalik ng lahat ng kapalit. At kung hindi ko gawin, tanong niya. Sumagot ang ahas ng walang emosyon. Magpapatuloy ang iyong panalo. Hanggang sa wala nang matira sa iyo. Tahimik na napayuko si Mateo. Sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw sa kanya ang kanyang pagpipilian. Walang madaling landas, walang ligtas na paraan, tanging desisyon lamang. At sa kanyang palad, ang kaliskis ay muling uminit. Parang hinihintay ang kanyang pasya. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo si Mateo, nahahati sa pagitan ng kapangyarihan at ng kanyang sarili. At ang susunod niyang gagawin, ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Matagal na nanatiling tahimik si Mateo sa gitna ng kagubatan. Ang mga salita ng ahas ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang pagpili, ang kapalit, at ang posibilidad na tuluyan siyang mawala. Sa kanyang palad, patuloy na umiinit ang kaliskis. Parang hinihikayat siyang manatili sa landas na kanyang tinahak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isa pang tinig na unti-unting lumalakas. Isang tinig na matagal na niyang hindi pinapansin. Tinig ng kanyang sarili. Tumingin siya sa ahas. Kung ibabalik ko ito, matatapos na ang lahat? Tanong niya. Matatapos ang kapangyarihan, sagot ng ahas, ngunit hindi ang kapalit. Napapikit si Mateo. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala, ang kanyang ama, ang kanyang mga unang araw sa sabungan, ang kanyang mga pagkatalo, at ang kanyang pagnanais na muling manalo. Naalala niya kung bakit siya nagsimula. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa pangalan, kundi para sa dangal. Ngunit sa kanyang pagnanais na maibalik iyon, unti-unti niyang nawala ang kanyang sarili. Napahinga siya ng malalim. Kung magpapatuloy ako, mananalo pa rin ako, mahina niyang sabi. Ngunit hindi na ikaw ang mananalo, sagot ng ahas. Tumahimik si Mateo. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. Tinitigan ang kaliskis.
Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang sagot sa kanyang problema, kundi bilang dahilan ng kanyang pagkawala. Pagod na ako, bulong niya. At ayoko nang mawalan pa. Tahimik na pinagmamasdan siya ng ahas. Walang pumipigil. Walang nagtutulak. Tanging ang kanyang sariling desisyon ang mahalaga. At sa sandaling iyon, pinili ni Mateo. Dahan-dahan niyang inilapag ang kaliskis sa lupa. Sa mismong lugar kung saan niya ito unang natagpuan. Agad nagbago ang paligid. Ang hangin ay biglang lumakas at ang lupa ay bahagyang umuga. Ang kaliskis ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Parang buhay na muling bumabalik sa pinagmulan nito. Napaatras si Mateo. At sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding sakit. Hindi pisikal na sugat, kundi parang lahat ng kanyang naramdaman sa mga nakaraang araw ay sabay-sabay bumalik. Pagod, lungkot, takot, at ang pagkawala ng mga bagay na hindi niya agad napansin noon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Napaupo sa lupa. Hindi niya napigilang mapadaing. Ang kanyang isipan ay napuno ng alaala. Mga sandaling nakalimutan niya, mga damdaming nawala, at ang mga bahagi ng kanyang sarili na unti-unting kinuha. Lahat iyon ay bumalik. Sabay-sabay. Mabigat. Masakit. Ngunit totoo. Habang nangyayari iyon, nakita niya ang ahas na unti-unting lumiliwanag. Ang katawan nito ay tila nagiging mas buo, mas malinaw. At sa kanyang paanan, ang kaliskis ay dahan-dahang naglaho, parang natunaw sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting humina ang sakit. Ang hangin ay kumalma. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Nakaupo si Mateo, hingal na hingal, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi gaanong magaan, ngunit malinaw. Mas malinaw kaysa dati. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang mga kamay. Wala na ang anino. Wala na ang kakaibang pagbabago. Siya na ulit. Ganap, ngunit hindi na tulad ng dati. Mas payapa, mas totoo. Tumingin siya sa ahas. Tapos na ba? Tanong niya. Tumango ang ahas. Tapos na ang ugnayan, sagot nito. Ngunit ang mga alaala mananatili. Tumayo si Mateo kahit bahagyang nanghihina. At ang mga nawala, tanong niya. Hindi lahat ay maibabalik, sagot ng ahas. Ngunit ang sarili mo, nasa iyo na muli. Tahimik na tumango si Mateo. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya natatakot. Hindi na rin siya nagdadalawang isip. Salamat, sabi niya. Saglit na natahimik ang ahas. Pagkatapos, dahan-dahan itong umatras sa dilim. Ang tunay na lakas, sabi nito bago tuluyang maglaho, ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan, kundi sa pagpili kung kailan ka titigil. At sa isang iglap, nawala ito.
Naiwang mag-isa si Mateo sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang bigat. Sa halip, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa desisyon. Sa gabing iyon, hindi siya umuwi bilang isang sabungerong laging nananalo. Umuwi siya bilang isang taong muling natagpuan ang sarili. At kahit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod, handa na siyang harapin iyon ng walang mahiwagang kapangyarihan, kundi bilang siya, si Mateo. Pag-uwi ni Mateo mula sa kagubatan, tahimik ang kanyang paglalakad. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit kapalit nito ay isang kakaibang pagod. Hindi tulad ng dati na may halong takot, kundi isang pagod na tila bunga ng matagal na pakikipaglaban. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na nakakabahala. Ang paligid ay muling naging normal, walang mga bulong, walang presensya na sumusunod. Pagdating niya sa kanyang kubo, agad niyang napansin ang katahimikan ng kanyang mga alaga. Lumapit siya sa kulungan at isa-isang tiningnan ang kanyang mga manok. Ang mga ito ay karaniwan na lamang muli. Wala na ang kakaibang tindig. Wala na ang kakaibang kinang sa kanilang mga mata. Sa unang tingin, tila may nawala. Ngunit habang mas pinagmamasdan niya ang mga ito, may napansin siya. Mas natural ang kanilang kilos, mas totoo. Napangiti si Mateo. Hindi na ito ang mga manok na pinapalakas ng isang kapangyarihang hindi niya nauunawaan. Ito ay mga alagang siya mismo ang maghahanda, magpapalakas, at magtitiwala. Umupo siya sa tabi ng kulungan at tahimik na nag-isip. Naalala niya ang lahat, ang kanyang mga panalo, ang kanyang pagtaas sa sabungan, at ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang panalo na walang tunay na hirap ay may kapalit na hindi niya kayang bayaran. Kinabukasan, muli siyang nagpunta sa sabungan. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang kanyang pakiramdam. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Tahimik lamang siyang pumasok, dala ang isa sa kanyang mga alaga. May ilang sabungero ang napatingin sa kanya. May ilan na nagulat. "Mateo, babalik ka pa pala?" tanong ng isa. Tumango lamang siya. Wala siyang sinabing iba. Ngunit sa kanilang mga mata, halata ang pagdududa. Ang dating halos hindi matalo, ngayon ay tila isang karaniwang sabongero na lamang muli. Nang magsimula ang laban, tahimik niyang hinawakan ang kanyang manok. Wala na ang init ng kaliskis. Wala na ang kakaibang pakiramdam. Tanging ang sarili niyang kumpiyansa ang kanyang dala. Pinakawalan ang mga manok. Agad na sumugod ang kalaban. Sa unang mga sandali, malinaw na hindi na tulad ng dati ang laban. Ang galaw ng kanyang manok ay hindi perpekto.
May pagkakamali, may pag-aatubili. Ngunit sa bawat galaw, naroon ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Katotohanan. Lumaban ang kanyang manok ng buong lakas. Ngunit sa huli, ito ay natalo. Tumahimik ang ilang nanonood. May ilan na napailing. May ilan na napangiti. Tila inaasahan na ang resulta. Tahimik lamang na kinuha ni Mateo ang kanyang manok. Wala siyang galit. Wala siyang panghihinayang. Sa halip, may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Ganito talaga, bulong niya. Habang papalayo siya sa sabungan, may isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Ngayon ka palang tunay na lumalaban. Napalingon siya. Ang matandang lalaki. Nakatayo ito sa gilid, nakangiti. Lumapit si Mateo. Natapos na, sabi niya. Tumango ang matanda. Nakita ko, sagot nito. At pinili mo ang mahirap na daan. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Hindi ako nanalo, sabi niya. Ngunit umiling ang matanda. Nanalo ka, sagot nito. Hindi nga lang sa paraang nakasanayan mo. Tahimik na napangiti si Mateo. Sa pagkakataong iyon, naunawaan niya ang ibig sabihin. Ang tunay na panalo ay hindi lamang nasusukat sa laban, kundi sa kung paano mo pinipili ang iyong sarili. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin si Mateo sa pag-aalaga ng kanyang mga manok. Bumalik siya sa kanyang dating paraan, maingat, matiyaga, at walang shortcut. Minsan nananalo siya, minsan natatalo. Ngunit sa bawat laban, naroon ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa resulta, pagkatuto. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nabubuo ang isang bagong pangalan. Hindi bilang sabongherong hindi matalo, kundi bilang isang sabongherong may tunay na kakayahan at puso. Ang kanyang landas ay hindi na madali. Ngunit ito ay kanya na muli. At sa bagong simula na kanyang tinahak, dala niya ang isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Na ang swerte na walang sakripisyo ay maaaring magbigay ng panalo. Ngunit ang pagpili sa sarili ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa tagumpay. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Mateo. Ang dating ingay ng bulong tungkol sa kanyang sunod-sunod na panalo ay napalitan ng tahimik na paggalang. Hindi na siya ang sabungerong kinatatakutan dahil sa tila hindi matalo, kundi ang sabungerong hinahangaan dahil sa kanyang tiyaga at pagbabago. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang kanyang sarili. Muling bumalik ang kanyang gana sa pagkain, ang kanyang mahimbing na tulog, at ang kanyang malinaw na pag-iisip. Ang mga alaala ng kanyang ama ay bumalik din, hindi na malabo, kundi malinaw at puno ng kahulugan. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang mga manok, napansin niyang mas maingat na siya ngayon. Hindi na siya nagmamadali. Tinitingnan niya ang bawat galaw ng kanyang mga alaga,
Inuunawa ang kanilang lakas at kahinaan. Hindi na siya umaasa sa swerte. Umaasa na siya sa sarili. May isang tandang na unti-unti niyang pinalakas. Hindi ito ang pinakamalaki o pinakamabilis, ngunit may kakaibang tibay at disiplina. Araw-araw niya itong sinasanay, pinapakain ng tama, at inaalagaan na parang bahagi ng kanyang pamilya. At sa pagdaan ng panahon, nakita niya ang pagbabago. Hindi lamang sa manok, kundi sa kanyang sarili. Isang araw, muli siyang nagtungo sa sabungan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya dala ng pangangailangan na manalo. Dala siya ng pagnanais na subukin ang kanyang kakayahan. Habang papasok siya, napansin niyang hindi na tulad ng dati ang tingin sa kanya ng mga tao. Wala nang pagdududa, wala nang takot, kundi isang tahimik na respeto. "Mateo, laban ka ulit?" tanong ng isang sabungero. Tumango siya. Tahimik. Simple. Ngunit buo ang loob. Nang magsimula ang laban, hinawakan niya ang kanyang tandang. Wala nang mahiwagang bagay sa kanyang bulsa. Wala nang kakaibang init. Tanging ang tibok ng kanyang puso. Pinakawalan ang mga manok. Agad na sumugod ang kalaban. Mabilis, agresibo, sanay. Ngunit ang tandang ni Mateo ay nanatiling kalmado. Sa bawat galaw, makikita ang disiplina. Hindi perpekto, ngunit matatag. Nagpalitan ng atake ang dalawang manok. Hindi ito mabilis na laban. Ito ay laban ng tiyaga, laban ng tamang timing. At sa huli, dumating ang sandali. Isang pagkakataon, isang eksaktong galaw, at ang kalaban ay bumagsak. Tumahimik ang sabungan. Pagkatapos ay unti-unting sumabog ang palakpakan. Panalo. Napahinga si Mateo ng malalim. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya nagdiwang ng labis. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang kanyang manok. "Salamat," bulong niya. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang panalo ay hindi bunga ng mahiwagang kapangyarihan. Ito ay bunga ng kanyang pagsisikap, ng kanyang pagpili, at ng kanyang pagbabalik sa sarili. Habang papalayo siya sa sabungan, muli niyang nakita ang matandang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito lumapit. Nakatayo lamang ito sa malayo, nakangiti. At bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin, tumango ito, parang isang tahimik na pagbati. Ngumiti si Mateo. Hindi na niya kailangang magtanong. Alam na niya ang lahat. Sa pag-uwi niya, muling dumaan siya sa gilid ng kagubatan. Saglit siyang huminto. Tumingin sa loob. Tahimik. Walang kakaiba. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay siyang naramdaman. Hindi takot, kundi pasasalamat. Hindi para sa kapangyarihan na minsan niyang hinawakan, kundi para sa aral na iniwan nito, na ang tunay na swerte ay hindi nakukuha sa mga bagay na mahiwaga. Ito ay nabubuo sa tiyaga,
sa tamang pagpili at sa pagtanggap sa sarili. At sa gabing iyon, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang kubo, tahimik ngunit buo ang kanyang damdamin. Alam niyang natapos na ang kanyang paglalakbay. Hindi bilang isang sabungerong hinabol ang madaling panalo, kundi bilang isang taong natutong pahalagahan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Wakas,